Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang araw po at kumusta po kayo? At sana po ay nasa mabuting kalagayan po tayo ngayon. And then, ngayong araw na ito mga kapatid, tatalakayin natin itong narinig natin. Totoo ba nito? Hindi. Pero yung i-highlight ko dito, hindi yung hindi yung nangyari about sa love potion po. Okay. Ito po yung nangyari sa Mindanao, no? Nakita ko itong mga picture na ito. And then, tatalakayin natin. So, ano yung dapat natin gawin kung tayo ay mabiktima nito? Meron tayong mga biktima ng mga gayuma na lumapit sa ating office, mga kapatid. Totoo po ba yung gayuma? No? So, alas 11 yung ating promise na mag-live. Unang-una, greetings muna tayo. Sister Angie B. Alcoy, magandang umaga, kapatid. Unang-una, biblical po ba itong charm or lucky, itong magical charm, no? Or gayuma, no? Tingnan natin ang banal na kasulatan, mga kapatid. Proverbs chapter 17 verse 8. Ito yung nakasulat, mga kapatid. A bribe is like a magic stone in the eyes of the one who gives it. Whenever he turns, he prospers. So, merong magic stone. Like a magic stone in the eyes of the one who gives it. Whenever he turns, he prospers. Pero dito sa isang tingnan natin. Ezekiel chapter 13 verse 18 to 20. God condemns women who uses magic charms to deceive people. So magic charms, love potion or gayuma. Mababasa natin yan. Babasahin natin ang buong Ezekiel, Ezekiel 13. So, unang-una, biblical foundation muna tayo, mga kapatid. Ezekiel 13, 18 to 20. Ano ba ito? English, no? Ezekiel 13, 18 to 20. English version. Ano ba ito? Hindi mo Espanyol. Okay, mga kapatid. Excuse muna, mga kapatid.
Atin mo nang i-search. Ezekiel. Good morning sa inyong lahat mga kapatid. At sabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa aba ng mga babaeng nagsisigawa ng mga unan na ukol sa lahat ng siko at nagsisigawa ng mga lambong na ukol sa ulo ng bawat lalaki upang manghuli ng mga kaluluwa. Manghuli baga kayo ng kaluluwa ng aking bayan at ililigtas ang mga kaluluwa para sa inyo at inyong nilapastangan ako sa gitna ng aking bayan dahil sa ilang dagkot na sibada at dahil sa putol-putol na tinapay upang inyong patayin ang mga kaluluwang hindi mararapat mamatay at upang inyong buhayin ang mga kaluluwang hindi marapat mabuhay sa inyong pagbubulaan sa aking bayan na nakikinig sa mga kasinungalingan. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, narito ako'y laban sa inyong mga unan na sa pamagitan ng yaon ay inyong nahuhuli. Ay hinuhuli ang mga kaluluwa upang paliparin at aking hihilahin sila mula sa iyong mga kamay. No? So, dito ang ginagamit is grabe yung bisa. Magandang balita. No? Lawom itong Bisayang Tagalog na ito. Punta tayo sa good news, ha? Ezekiel 13, 18 to 20. Punta tayo sa magandang balita. Magandang balita. Sabihin mo, ito ang ipinasabi ng Panginoong Yahweh. Magic charm, no? Panginoong Yahweh, sawimpalad kayo, kayong mga babaeng gumagawa ng mga talisman upang bitagin ang mga tao. Iniinsulto ba ninyo ako sa pamagitan ng paghuli sa buhay ng aking bayan habang iniligtas naman ninyo ang sarili ninyong buhay? Nilapastangan ninyo ako sa harap ng aking bayan para lamang sa ilang dakot na sibada at piraso na tinapay. Pinapatay ninyo ang mga taong hindi naman dapat mamatay at iniligtas ang mga taong hindi dapat mabuhay. Nilililang ninyo ang aking bayan sa pamagitan ng kasinungalingan. Kaya, kaya ito ang ipinapasabi ng Panginoong Yahweh. Lalabanan ko kayo. At inyong mga talisman ginagamit sa panghuli ng tao. Papawiin ko ang inyong kasinungalingan at palayain ang mga taong inyong nadaya. Hindi na ninyo sila mabibitag kailanman. So, ang protection nito ay, ang protection dito mga kapatid, yung talisman, anting-anting pala ito. No? Pero meron ako nabasa dito, mga kapatid. In-screenshot ko ito. Ito po. Sa awit ni Solomon chapter 1, verse 9. Saan ko ba itutulad ang gayuma mo? Aking hirang sa kabayo ng Faraon? Anong ganda kung pagmasdan? No? So, awit ni Solomon chapter 1 verse 9. No? Totoo na may gayuma mga kapatid. At ngayon mga kapatid, ito po, dito na tayo sa experience, no? Dahil may
may mga tao talaga na nabiktima sa love potion. No? Pero hindi ko alam kung love potion ba yung nangyari sa Facebook, no? Dahil nisprinkle yung asin at bigla lang nagka-conscious yung biktima. Sa isa sa mga pasyente natin na biktima ng love potion, gayuma, sa atin na Bisaya is lumay, di ba? So malinaw na malinaw ha. Awit ni Solomon chapter 1 verse 9. Saan ko ba itutulad ang gayuma mo? So totoo na may gayuma mga kapatid. Awit chapter 1 verse 9. Ito ang pinaka malapit sa ating diskusyon ngayon, no? So it is a magic charm or magic stone, no? Sa Micah chapter 5 verse 12, meron pa din. I will destroy the magic charms you use and leave you without any fortune tellers. So kita niyo mga kapatid, no? I will destroy the magic charms you use and leave you without any fortune tellers. So magic charms, love potion po. So dalawang talata po, awit ni Solomon chapter 1 verse 9. And then, Micah chapter 5 verse 12. Biblical po ba yung gayuma? Biblical po. Totoo ba? May ginayuma? Totoo po. At marami po, ay meron pong mga pamilya na winasak nito, mga kapatid. For example, mga kapatid, meron akong pasyente na lumapit sa ating office. At kinausap natin, ini-interview natin. Ano nangyari, mga kapatid? Sabi niya sa akin, sa lalaki yung ginayuma, mga kapatid, maniwala ka ba, Father, na higit na sa ilang buwan, 3 ba yung buwan? Dahil nakalimot na ako, 3 buwan na ako, pabalik-balik yung sakit ko every 6 p.m., Father. Just imagine every day, every 6 p.m., Father, no? Bigla lang sasakit yung ulo ko. At sasakit yung ulo ko, and then after that, mga kapatid, yung pangalan ng babae, example, Marites, ang pangalan ng babae ang laging binibigkas sa kanya every 6 p.m. po. 2 yung kasintahan niya, no? Meron siyang kasintahan sa kanilang lugar. At then, seaman siya nag-apprentice na siya dun sa Manila. At meron siyang meron siyang pangalawang nobya, mga kapatid. At nung natapos na siya doon, umuwi siya. Pag uwi niya, mga kapatid, ano nangyari? Every 6 p.m. po, yung pangalan ng babaeng taga Manila ang kanyang mabigkas. Example, Marites. Lagi niyang binibigkas sa kanyang bibig yung pangalan ng babaeng ito, Marites. Yun. And then, sasakit bigla yung ulo niya. At anong nangyari, mga kapatid? Sinabihan niya yung nobya niya, tawagin mo si Marites. Ang sakit ng ulo ko. No? Bakit ba? Nalilito sila. Sino ba yan si Marites? Nag-aaway sila. And then yung inaamin na niya, nagkasala siya sa kanyang nobya, patawad po. And then magsisisi na talaga, magbabago na ako sa buhay ko. Hindi ko na, wag mo lang ako iiwan. So, patuloy-tuloy na bigas na yung pangalan ni Marites. Marites. Ganon. And then, grabe yung sakit, yung kanyang ulo. Every 6 p.m. po. Every 6 p.m. lang. And then, pumupunta na sila sa iba't ibang albularyo. 3 na po yung albularyong nilapitan nila. At alam nyo, kung dadalhin siya sa kanyang nobya sa pagsamba,
Sasabihin ng yung kanyang nobyo na dito lang ko sa labas ng simbahan. Dahil ang init sa loob, mainit. O dito lang ako. Ang init, hindi ako papasok sa loob ng simbahan. Yung buong katawan ko parang sinunog. Parang sinunog. Yun ang nangyari, mga kapatid. At pumunta sila sa mga albularyo. May isang albularyo nagsasabi na hindi ko kaya. Ang tindi ng nagtira sa'yo. Ito yung misteryo, mga kapatid. Dahil kung tawagan nila sa oras ng alas 6, bigla lang sasakit yung ulo niya. Hindi talaga ang sarap ipantog sa ulo, sa dingding. Dahil sa sobrang sakit, mga kapatid. So, nangyari, mga kapatid, tinawagan nila yung babaeng yun, si Marites. Pagtawag nila, mga kapatid, pagrinig agad niya sa kanyang boses, sa boses ni Marites, lahat ng sakit niya sa ulo, mawawala talaga. So, araw-araw po siyang tumatawag ni Marites. At sabi ni Marites, 5 mga occult practitioners ang nilapitan ko upang pabalik ka lang sa aking tabi. Upang babalik ka lang sa aking tabi. Grabe, no? Inaamin ng babae na si Marites na ginayuma siya. Ginagawan siya ng magic charm, magic spell para ma-disturb siya. And then, pumunta sila sa 5 occult practitioner para magpatulong to protect him from the magic charm by Marites. So, nangyari, mga kapatid, hindi pa rin. Patuloy ang kanyang ang struggle niya. No? Continue every 6 p.m. po, bigla lang sasakit without valid reason, without medical reason po. Bigla lang sakit yung ulo niya. No? So, at may naka-advise sa akin, napunta kayo sa office ni Father Darwin, pumunta sila doon. At doon na-interview, alam nyo, isa sa mga solusyon nila, para hindi na siya tatawag sa babae ni Marites, ni-record nila yung boses ni Marites. Ni-record nila yung boses ni Marites. And then, sa 6 p.m., sasakit na yung ulo niya. Every 6 p.m. lang sasakit. Hindi sasakit sa alas 7, hindi sasakit sa alas 12, hindi sasakit sa alas 3. Bigla lang sasakit yung ulo niya, mga kapatid. So, nangyari, mga kapatid, grabe yung sakit ng ulo niya. So, ni-record niya, parang hindi na siya tatawag kay Marites. Ni-record niya yung boses ni Marites. Yung pag-record, mga kapatid, i-replay niya every 6 p.m. Mawala yung kanyang sakit. No? Hindi niya maintindihan yung sakit. Pupunta lang sa doktor, normal din. Wala namang sakit yung kanyang ulo. So, ano nangyari, mga kapatid? Every 6 p.m., i-replay niya yung boses ni Marites. Ano nangyari, mga kapatid? So, pumunta na sila sa mga albularyo, and then lumapit sila sa office. Tinanong ko na, kapatid, biniverify ko sa kanyang kasintahan, totoo po ba ito? Sinasabi ng nobyo mo? Totoo yan, Father. Nabiktima yan sa gayuma. Nabiktima yan sa lumay. And then, dahil verify na nila yung kanyang karamdaman for 3 months or 2 months. At anong ina-advise ko sa kanya, binibigyan ko sila ng katekism, huwag pumunta sa mga occultista dahil hindi po yan kalooban ng Panginoon. So, anong nangyari, mga kapatid? Pinakonfess ko yung lalaki, the anointing of the sick and then deliverance. Why nag-deliverance kami, mga kapatid? May mga lumabas na mga mainit sa kanyang senses. No? Lumabas.
And then, natapos kami mga 5:45 or 5:30 sa hapon. At sabi ko sa kanya, kumusta ka na bro? So, yung lumabas Father ng mga mainit sa aking katawan. Mabuti yan. So, magsagawa ka ng penitensya doon sa loob ng simbahan. Sa Father, natatakot ako. Bakit ka natatakot? Sabi niya, dahil alas 5:45 na po, Father, bakit natatakot ka sa oras? Malapit na alas 6 po, Father. So, sasakit na naman yung ulo ko. Sabi ko sa kanya, the sacrament is Jesus. The best medicine, the best protection, the best healer. Sacrament is Jesus. So, anong nangyari mga kapatid? Simula noon hanggang ngayon, hindi na po sumakit yung ulo niya. No? So, ang makabreak nito is the sacrament. Ang makabreak nito is the more intimacy, our relationship will be anchored intimately to the Lord. No? At babalik tayo sa mga sakramento. Gagamitin natin yung mga sacramentals ng simbahan po. So, sa tanong, natutuo ba yung gayuma? Totoo po. Biblical po yun. Micah chapter 5 verse 2, Micah chapter 5 verse 12, I will destroy the magic charms you use and leave you without any fortune tellers. And sa awit ni Solomon chapter 1 verse 9, saan ko ba itutulad ang gayuma mo? Totoo. Biblical. At yan din ang na-experience na nasa natin sa mga pasyente natin. Meron talaga tayong pasyente. At totoo na kung pupunta ka sa lugar, may tinatawag love potion. Yun po. Gayuma po yun. So mag-ingat po kayo. Continue to be closer to the Lord in the sacrament. Lahat tayo po. I-entrust natin ang ating buhay sa ating Panginoon. So Fighting Maria, tatak sa FD with a humble heart. So, atin itong tatapusin sa isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, to us in the beginning is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Unsaon man, Father, nga dili madutlan o gayuma, receive the sacrament po, and then practice cares. State of grace po. Pasalamat na lang tayo ni Sister Amina Elga. Padala sa atin ng 100 stars. Si Eden Mirantes, 110 stars. Si Ika Giyay na 100 stars. Si Chill Love, 200 stars. Si Reggie Mo, no, 100 stars. At si Arlene Pipito Nobal. Salamat po, 100 stars. Salamat po. At ngayong March 22, buong parokya po ang dibisitahin natin sa St. James the Great Parish, Batuan, Bohol, no? And then kay Father Miloy Tanduguan at Father Jupert Uy. Jupert Uy. Mga pari natin dyan. No? Tinuod ba ang orasyon sa pagpalimot sa kaaway? Yes, totoo yan. Mga evil spell, no? Ako man gud ng sag-ulos sa dihang gibasan ako ang linukot nga papel sa akong relative. Pagkahuman na suko siya sa dihang iyang ipalitok nako kay di daw mao, pero dili man ko masayop kay ako man gihimo an og keyword kay dili nako malimtan. Back year 2000 pa, Father, hangtod karon wa man
Ako, malimti. I-renounce na kapatid ha. I-renounce yan kapatid. Hindi pa nakapractice ng curse, hindi effective ang sacraments. Effective yung sacrament kapatid. Hindi yung nagbabatay sa pari, no? Hindi effective ang sacraments. Effective yung sacrament because it is Jesus kapatid. Nos akabisita sa ubay, si Gilberto Payot Kilaton Jr. So yun lang sa muna mga kapatid ha. And then Fighty Maria tatak sa FD with a humble heart dahil may schedule pa tayo ngayon at uuwi pa tayo sa parokya natin. Father, deliverance sa Tanimos Marcos kay wala naman iyang gipabuhat. Pare Adre, no? Sherwin Rosales, no? Atong i-deliverance, no? Aileen Pimentel, have blessed Wednesday, Father, no? And then si Gilberto Payot Kilaton Jr. Father, nos akabisita sa ubay si Jane Flores. Father, hindi ang blessing po every Thursday po. Thursday, Friday, Saturday, Sunday po. 1 p.m. 1 to 2 p.m. po. At si Juna Rosel Floreda, Amen Father. Okay Father, salamat kailan live ulit. Every Thursday, Friday, Saturday, Sunday po. 1 to 2 p.m. po. Let Aba Rico Kalunsag. God bless you always, Father. Father, may mo to, sige ko paminaw, ni mo musamot man ko kabungol, Father. So, si Wilma Ligutom. Kano sa ka makaari sa Pardo? Inaot mo dayon na soon si Arlene Diaz, wala pa yung schedule. Kapatid, dahil magpo-focus pa tayo sa ating magpupukas po tayo sa ministry dito sa Diocese of Tagbilaran po. So, Fighty Maria, tatak FD with a humble heart po. God bless.